Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Lord's Day. There's nothing natural about death. Isang bagay po na natutunan ko sa buhay. Bagamat ang inyong lingkod ay hindi pa naman po nakaranas na iwanan ng kanyang mga mahal sa buhay, nung nakaraan pong mga linggo, ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-alaga ng isang stray dog. Yung stray dog na po yun, palabas po kami ng bahay, tanghaling tapat, dahil prom night po ng mga boys. And naalala ko, pagbukas namin ng gate, wala po ako doon. Dito po. Ano po ba ito? Yung ano po, yung PowerPoint. So, nung paglabas ko po ng gate, ay nakita ko pumapasok po yung isang lalabas, wala pa po siyang ilang buwan Parang mga magdadalawang buwan pa lang siya na tuta. At pumasok po siya sa gate namin at dahil po kami po din ay may aso. So naano po kami, naawa po kami, ayaw naming itapon na lang ulit pabalik sa kalye. Ginawa po namin, dinala po namin sa vet. Mga ilang linggo din po siya tumagal dahil nung una po naming vet, pinatest pa po namin ng para po sa mga transferable diseases. Kasi dapat po negative sa parvo, pangalawa po dapat po negative sa distemper. So negative naman, kaya lang po nung tinest po yung dugo niya, napansin po na mababa po yung dugo, yung low blood. Para siyang equivalent ng dengue po sa mga tao. So low blood siya. Mataas pa po yung white blood cells niya nung una naming linggo na dinala. Pero eventually po bumaba ng bumaba So nung ano po siya sa amin, napaliguan po namin, yun nga po, napavet, nabigyan ng gamot, uminom po na antibiotic yun Medyo masigla pa siya ng mga unang gabi, kaya lang po napansin namin parang siyang nanghihina. And then eventually po, nangyari, pagkatapos po ng lalabas 2 linggo, nakadalawang linggo po din sa amin Nadala ko pa po sa vet nung Sabadong yun, pero pag uwi po namin, parang ang aso din po pag namatay, parang tao din parang siyang nangingisay. Kung nakadalaw na po kayo sa patay, sa ospital bago mamatay, mapapansin niyo po yung hinga niya, malalim. Hindi ko po alam kung sino na po namatayan sa inyo, pero kung nakarelate po ako, sigurado kayo alam ko po na namatayan na kayo sa ospital. So humihinga siya ng malalim, pero mabilis na paghinga. So iniisip namin, baka naman pagod lang, kailangan lang na inumin. Apparently, hindi pala. Nung panahon na yon, mga wala pang 1 oras, bumuga na siya ng saliva. Yung parang bumula ang bibig. And then, eventually po, since di pa po kayo nanananghalian, ang tao po pala, katulad din ng aso, pagka mamamatay na, kakawala na po yung bowel movement. So, kaya po, kung mapapansin nyo, kailangan po may diaper bago mamatay. Kasi bubuka po yung yung pinaka-anal, tapos lalabas ko nilabasan siya. So basically, natay siya. Akala namin, parang natatay lang naman talaga. Pero apparently, hindi pala. Mga ilang minuto lang, wala kami doon nasa kitchen kasi siya, nandun kami sa dining table, nagla-lunch kami. Eventually, nakita namin, matigas na siya. Namatay siya ng Sabadong yun, tanghaling tapat, at yun na yung huli niyang, ang pangalan po niya pala ay si Maya. Napangalanan din po namin yung aso and then eventually, bago po namin siya ilibing, gumawa po ako ng tribute sa kanya. Nung sinusulat ko po yung tribute sa kanya, naiyak pa rin po ako. 2 linggo lang yung aso sa akin, naiyak pa din ako. Hindi pa ako namamatayan ng sarili kong mga mahal sa buhay. Pero yung namatay na asong yun, 2 linggo lang sa akin, stray dog. After 2 weeks, napangalanan, naiyak pa rin po ako. At nung ko po na-realize, at alam ko po na alam natin, na kapag po merong namamatay, sa kaibuturan ng ating pagkatao, kahit ba ito'y laging nangyayari kahit kanino, sabihin natin, it will always happen in life. But there is nothing natural
about death. There is nothing natural about death. Because every time we encounter a death in the family or a friend as Christians, that is why we need to remind ourselves of the hope of resurrection. Ngayon po ay ang tawag ng karamihan ay Easter Sunday o yung tinatawag na Easter. Sa Continental Reform po kasi meron po tayong evangelical holidays na ating pong nire-recognize. Ang una po ay Pasko, ikalawa po ay yung tinatawag natin na Easter, which is ito, yung Ascension, yung pagkabuhay na muli pero yun po yung ascend, meaning pagkatapos po nun siya nag-ascend, and then Pentecost po. And alam po natin na isa to sa mga mahalagang gawain ng kabuuan ng Kristyanuhan. Nakatira po ako ngayon sa Cavite kasi dati po nakatira po ako sa Parañaque. And then hanggang ngayon po pala, lumipat po kami na Cavite. So nandiyan po ako sa Molino nakatira. Nagpapasyon pa po pala kayo dito. So nagulat ako, may nagpo-prosesyon ng gabi ng Friday ng tanghali. Pahapon, dapit hapon na, mag-aalas 5, alas 6. Ando pa rin yung traditional na may mga tao sa harap, andun pa rin ang mga karo, yung mga karo na nakapakalaki mga rebulto. Siguro may mga sakristan din ako nakita, hindi ko na nakita yung pare kasi kinunan ko lang ng picture kasi na-curious ako, first time ko ulit nakakita eh. Sabi ko, hanggang ngayon pala, no? O mga Katoliko, lahat din ng mga Pilipino dito, nire-recognize pa rin yung kahalagahan ng ating linggong ito. Kaya lang po, minsan, dahil po na ika-associate siya na para siyang isang holiday, hindi po natin siya madalas maisip na ito po ay importante, hindi lang dun sa ating sineselebrate na pagkabuhay, kundi importante siya sa tuwing naaalala natin, there's nothing natural about death. Because if you think about it, kapag po may namatay lang sa atin na mahalaga sa atin, yung mahal natin sa buhay, saka lang natin naiisip ang resurrection from the dead eh. Saka lang natin naiisip na, oo nga no, ano ba nangyayari pag namatay ang isang tao? Ano ba ang nangyayari pag sinabing ni Kristo na nabuhay siya sa muli sa mga patay? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng yan? And hindi lang siya dapat pang Resurrection Sunday, tama po ba? Itong pong topic na ito is the Lord's Day 17 of the Heidelberg Catechism. So it's actually already formatted that way, and then bilang inyo pong lingkod ngayong tanghali, ay ito po yung ating i-unfold at ating pag-aaralan. And one of the key verses po na importante na mabasa natin dito ay yung nagmumula po dun sa Juan 11. Meron po kayong mga Biblia? So sige po, subukan po natin yan. At sabi po ng inyong pastor ay kayo po ay nagbabasa ng Biblia at kailangan po ito ay ating pinapractice. John 11 po yung pinaka-introduction natin sapagkat dito po yung nabuhay na muli sa mga patay si Lazaro. Pero bago nabuhay sa muli sa mga patay si Lazaro, ay dinalaw siya ni Jesus at umiyak si Martha at saka si Mary dahil nga hindi siya dumating sa tamang oras. Patay na si Lazarus nung dumating si Jesus. And punta po tayo sa 17 and then I'll read it until 27 just for context. Okay lang po ba sa English? Okay lang. Okay po. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Ang sabi dito, now when Jesus came, He found that Lazarus has already been in the tomb for 4 days. Alam niya, kasi prior to this, contextually, alam niya na hindi siya pumunta doon. Sinabi ng may sakit, sinabi mang patay, hindi pa rin siya nagpunta. So alam ni Jesus. Now, Bethany was near Jerusalem, meaning if he went there, he will definitely be in peril. Kasi siya po ay lumalabas, kilalang kilala na, and somehow hindi maganda ang kanyang rapor o yung kanyang reputasyon sa mga tao sa Sanhedrin. So malamang po, sa malamang, malapit na siyang mamatay. So many of the Jews had come, still, Martha and Mary, to console them concerning their brother. Kapatid po ni Maria at ni Martha si Lazaro, na kaibigan po ng ating Panginoong Jesus. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained sitting in the house, primarily to meet Jesus after. But Martha said to Jesus, Lord, if you've been here, kung hindi ka nahuli, okay, yun yung point, sana hindi namatay ang aking kapatid.
But 22 sabi niya, but even now I know that whatever you ask from God, God will give it to you. And I think the motive of Martha was clear. He wanted Jesus to resurrect Lazarus, but she was thinking more of a future resurrection. That is why Jesus said to her, 23, your brother will rise again. Will, ang sinabi niya, meaning future tense. Tama? Will. Okay. So Martha said to him, I know. Medyo pagka po theologically, Hindi po, pastor, alam ko na. Okay. So dito lumalabas, alam ni Martha, pero merong hindi alam si Martha. Pero anyway, sinabi ni Martha said to him, 24, I know he will rise again in the resurrection on the last day. Therefore, same with the whole Christendom, the Jews, together with us, have always understood that in the last days, everything will resurrect. Meaning, babalik lahat ng ating mga lupang katawan sa ating mga kaluluwa. Alam ni Martha. Alam din dapat natin yon. Pero dito, ang sagot ni Jesus, which is yung 25, which is our point, which naging introduction pa lang po tayo. So, which is our point. Ang sabi po dito ni Jesus, and Jesus said to her, I am the resurrection. Which is most likely, parehas na understanding, resurrection in the last days. Pero ang sabi ni Jesus dito, He did not stop. Ang sabi niya, I am the resurrection and the life. Doon po actually nagkagulo. Kasi hindi naiintindihan ng mga kausap ni Jesus na kayang buhayin ni Jesus si Lazarus that point. Pero ang gusto natin makita dito, which is tapos na rin kasi, alam na natin ang storya, umiyak po si Jesus, tama, and then na-resurrect po si Lazarus. But I don't want to dwell on that because that was not the point of the whole preaching. The point there is that when Jesus was alive, while everyone expected that the resurrection will happen at the last days, okay, what Jesus was actually teaching is that resurrection will happen in this life. Okay. So alam natin na si Lazarus nabuhay na mga muli sa katawan. Pero namatay po ba ulit si Lazaro? Namatay siya ulit. Palagay niyo na-resurrect pa ba siya ulit? Hindi na. Bakit? Kasi pagkatapos nun, nagpunta na siya sa langit. At ang kanyang kaluluwa ay nagpunta sa langit at ang kanyang lupang katawan ay nanatili sa lupa. In short, namatay siya. Pero Jesus was actually trying to portray a deeper meaning than physical resurrection. And what is it? Life. Yung life po kasi dito is translated na life, medyo generic, pero sa likod po niya, ang ibig niya sabihin, Zoe, spiritual life. Meaning regeneration. Meaning being born again, not of the flesh, but by the Spirit. And lalabas po, none of the prophets, none of the teachers during Jesus' time have understood the real meaning of being regenerated. And this is why we're going to study it. This means that Jesus promises spiritual life through regeneration. Meaning here in this life. Minsan po kasi iniisip natin, kailan ba nagsimula ang aking eternal life? Iniisip natin, asan ba ang langit? Hindi ang langit kapag namatay ako, meaning sa future ko. Hindi po. Pag sinabi nating eternal life, langit, ito yung bibigay sa ating buhay ng Diyos bago pa tayo mamatay. Sapagkat kapag po ikaw ay namatay at hindi ka regenerated, sigurado po impyerno po ang halpag natin noon. Pero kung ikaw po ay na-regenerate prior to your physical death, then you have life. So yun po yung tinatawag nating regeneration. That is why eternal life has its beginning in regeneration and then it will have its goal or yung ending niya in the glorification on the life to come, on the new heavens and in the new earth. Minsan kasi inisip natin, langit lang ang punta natin. Opo, pupunta tayo, yung mga mananampalataya kay Kristo, mga elect at regenerate, since nanampalataya sila, pag namatay sila ngayon, meron silang buhay na walang hanggan sapagkat binigyan sila ng Espiritu Santo. Pag namatay sila, yung lupang katawan, pupunta sa lupa, at ang kaluluwa, pupunta sa langit, pero temporal po iyon. Temporal.
Sino po ang pupunta ng langit? Ang mga mananampalataya. Pero mananatili ba sila sa langit hanggang everlasting to everlasting? Hindi po. Ang everlasting to everlasting na destination po ng mga mananampalataya ay ang bagong langit at ang bagong lupa. Glorification po. So yun po yung gusto natin matutunan dito. Sapagkat si Kristo ay hindi lamang naparito para iligtas tayo sa physical death natin. Which is why, kapag po namatay ang Kristiyano, nananatiling patay, tama po ba? O natutulog lang? Ano po ba? Kasi minsan po nadalaw po ako sa isang funeral ng aking pinakamalapit na Sunday school teacher, si Ate Annie. Napakaganda ng pagkakaano sa kanya, pagkaka-imbalsa mo at yung pagkaka-makeup. At lahat ng lalapit, parang natutulog lang siya. Sasabihin ko, hindi siya natutulog, patay na siya eh. Katawan na lang po yung nakikita natin doon. So hindi po totoong natutulog lang. Ito po ay tunay na kamatayan. Pero lalabas, hindi lang tayo niligtas sa physical death natin, kundi tayo ay niligtas ng Diyos sa ating spiritual death and yung eternal death. Which is why, okay, hanggang ano oras po ba ang service? Okay, so, tingnan natin. Ang alam natin that our hope for resurrection will always be tied to Christ's regeneration. Kanina po binasa natin yung Nicene Creed at nakita natin, I look forward or I look to the resurrection of the dead. Actually, of the dead in the future po yun. Or the body, pag tinignan po natin si Apostles' Creed. So lalabas, the only way for us to understand our own resurrection is to tie it with understanding Christ's resurrection. Kaya po mahalaga na maintindihan natin to doctrinally. And like I said, Lord's Day 17 po to ng Heidelberg Catechism, and si Zacharias Osinus po nagturo nito sa kanyang commentary, at yun po yung ating pag-uusapan. So this Lord's Day, we will hear God's Word and we will answer 2 following questions. So kung meron po, ayan na po, ay marami pong salamat. So Christ's resurrection and ours, there are only 2 questions that we need to answer. 1, how did Christ rise? Paano siya nabuhay muli? Mahalaga po yun. Hindi lang natin kailangan makita dito kung siya ba ay namatay, alam nating namatay. Paano natin nalaman na namatay? Nagkaroon po ba kayo ng Good Friday? Hindi ko lang alam. Pero doon sa Imos, sa Good Friday sila, nagkaroon sila ng Lord's Supper, tama? And then, they have a 7 shadows or tenebrae just to commemorate po the death. So, alam nating namatay. Pero kung namatay siya, paano siya nabuhay? Nabuhay ba siya na para bang nabuhay lang siya sa dati niyang itsura? O siya po siyang buhay, pero hindi na po hindi na po dito sa panglupang ito, kundi ito'y pangbagong langit at bagong lupa na. So how did Jesus rise or Christ rise? Pangalawa po, knowing that Christ have risen has some only mental benefit. Tama po ba? It doesn't bring any comfort. Ang mahalaga po is, ano naman kung siya ay nabuhay muli? What does it mean? What are the benefits and the fruits of His resurrection? And that's our 2 main headings. Christ's resurrection, which is our first point, and our second point, our resurrection in Christ. Handa na po tayo? Okay, let's all bow our heads and let us ask the Holy Spirit's guidance for our study for this Lord's Day morning. Tayo manalangin, dakilang Amang nasa langit, nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy mo nga kami binibigyan, O Diyos, ng tengang may pandinig, at ang Espiritu Santo ang siyang patuloy na gumagawa ng pananampalataya sa puso lahat ng mga anak mo. Alam namin, O Diyos, na kung ganang sa aming mga sarili lamang, O Diyos, ay hindi namin ito magagawa. Kaya, O Diyos, kami ay nanalangin sa iyo. Humingi kami, O Diyos, ng kapangyarihan ng iyong Espiritu na patuloy na ginagawad sa iyong mga anak. Kaya nga, alam namin, O Diyos, na sa tuwing ang iyong mga salita ay napapahayag, narito ka sa aming kalagitnaan. Patuloy mo nga, O Diyos, ibigay sa amin at patuloy sa aming makita namin ang iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan sa tuwing ang iyong salita ay pinapahayag. Sa pangalan lamang ng iyong anak at sa Espiritu Santo. Amen. Meron lamang pong 4 na bagay tayong kailangan matandaan pag pinag-uusapan po ang resurrection ng ating Panginoon sa Kristo. And ang unang-una po is talagang nabuhay siya. Okay, hindi po pwede nating sabihin na natutulog lang siya. Actually, the entire setup of history, which is nung kinronicle po ng mga apostle, makes no mistake na
meron pong nangyari lang na baka po hindi siya namatay. So pagkatapos po na si Maya ay mamatay, ang nangyari po, nilagay na namin sa supot. Kasi may sakit po kasi siya, ayaw namin siya makahawa. So nilagay muna namin sa kitchen. Alam niyo po, yung helper namin kasi, siya po yung nag-alaga, so attached siya. From time to time, pupunta pa po siya doon sa kitchen, tapos hahawak-hawakan niya, patay ba talaga? Baka naman buhay ito, hindi lang namin alam. So baka naman nagkamali lang din kami na assessment. Hindi, pag matigas na po ang bangkay, patay na po yon. Okay? Kaya kung dadalaw po kayo sa ospital, pag nag-last breath na po ang isang tao, actually, dilat po ang mata Nire-research ko po din to. Pero kasi sa lahat po na nagkwento sa akin, ang lahat daw po na ng matay, dilat ang mata. Sabi nila, dilat, hindi pikit. Di ba dapat pwedeng nakapikit din? Alam ko hindi Anyway, i-correct niyo po ako, hindi po ako doktor, pero lahat ng balita ko nang namatay, pagkamatay, last breath, and then dilat ang mata. Kaya alam ko, kaya po pinipikit ang mga mata ng mga yan. Kasi nga dilat yan pagkatapos. So hindi natin alam kung anong nakita nila pagkatapos nila mag-last breath. Anyway, so lalabas po, patay ang ating Panginoon Kristo. Walang pasubaling siya'y patay sapagkat una alam natin na siya po ay tinagiliran. Ano ibig sabihin? Pinadangos po ang kanyang tubig at ang kanyang dugo. Para lang to make sure na nasa cross siya, baka kasi ang mangyari, kaya pa nga niya, pero wala pong nakakasurvive sa cross. For those number of hours, sigurado drain ka na. Pero anyway, just to be sure, siya ay giniliran. Pagkatapos po nun, siya po ay nagkaroon din ng paglilibing ng 3 araw. Pastor, 3 araw, di ba Thursday yon? Friday ba o Thursday? Ayoko po makipagdebate. Pero bottom line po, basta pa ang malinaw, 3 po yan. Friday, Saturday, and then Sunday. And the 3rd day, he rose again. Saka na lang po natin pag-usapan yung detalye. Hindi ba po, Pastor, kulang? Okay, I understand. Pero sabi po ng Bible na the 3rd day has risen, we accept that. Ngayon, the 3rd day has risen, in short, siya po ay naburol. Tama po ba? So, kaya po dito sa Pilipinas, o tayong mga Pilipino, alam natin na binuburol natin. At actually, nilalagay pa natin sila either sa incinerator, di ba po? Ano pang tawag sa ganun? Cremation. Okay, pwedeng cremation. Pero nung panahon na yan, wala po kasi ganun. So, hindi po iniimbaso, kundi nilalagay po sila ng mahalagang mga langis para lang po hindi mabaho, pero ipapasok po sa isang tomb. Pwedeng hindi nasa tomb si Christ kasi hindi po siya mayaman. Okay? Pwedeng tinapon na lang siya. Parang nangyari po kay Maya, tinapon na lang po namin siya. Pero nilagay po namin siya sa isang lugar na alam naman namin maayos-ayos. Pero lalabas, dito, nilagay siya sa tomb. Tomb ni Joseph of Arimathea. At alam natin na may mayaman siya, at alam natin may means siya, pero alam natin na binantayan din ng mga Romanong sundalo. Tama? At alam natin na walang papasok, walang lalabas. Pero nung kinalingguhan, which is Sunday ngayon, Lord's Day, wala doon ang katawan. Ang naroon lang ay yung mga damit at yung mga natirang mga spices, pero alam natin na walang katawan. Okay? Ibig sabihin ba pag walang katawan, buhay na? Ako, wala na akong dun Kasi parang hindi ko na para pagdudahan pa yun It's a tomb, it's an empty tomb, and we know for a fact that Christ has spoken to the disciples afterwards, even Mary and the rest of the women in the church. And I know from the testimony that He did rise. So, kailangan po nating makita na totoong namatay siya. Pangalawa, nasa isa pa rin, yung katawan niya ay nandoon sa tomb, nasa ng kaluluwa. Hindi po tayo naniniwala na 3 po ang component ng ating pagkatao. Wala pong kaluluwa na hiwalay sa espiritu, kundi ang espiritu at ang kaluluwa ay isa at ang katawan ang siyang pumupunta sa lupa. So, asa ng kaluluwa? Tinanong ako ni Eli nung isang araw si Nate pala. Di ba nag-preach siya sa hell? Ay ko, hindi siya nag-preach sa hell. It's actually figurative. It's figurative of Noah's days. Lalabas, nag-preach siya while in his 3-year ministry. Anyway, mahabang kwento po yun. Pero bottom line, hindi po siya nagpunta sa impyerno para mag-preach. Kundi yung sinasabi natin na nag-preach siya, meaning nag-preach siya ng 3-year ministry para magkaroon po ng kaligtasan ng mga tao. Okay. Pero hindi ibig sabihin na yung kanyang espiritu ay nasa langit at ang kanyang kaluluwa ay nagpalakad-lakad kung saan man at wala pong multo. Naniniwala pa po ba kayo sa multo?
Wala pong multo. Pag meron pong dumalaw sa inyo, hindi po nyo kamag-anak yun. Sigurado po ako, demonyo po yun. So, wag nyo pong i-entertainin. So, lalabas po yung kaluluwa itself. So, nasa ng kaluluwa? Well, ang pagka-Diyos ni Kristo ay tunay na Diyos, tama? At ang kanyang pagkatao ay tunay na tao. Therefore, may kaluluwa siya, may katawan siya. So, sure ako na yung katawan nasa tomb, yung kaluluwa nasa langit. Okay? So, it was separated by death. Ibig sabihin, pag tinanong ka, ano ibig sabihin na namatay ang tao? By biblical definition, pag nagkahiwalay ang laman o katawan sa kaluluwa, patay ka na nun. Okay? Pero pag nagsama ulit yan, buhay ka na naman ulit. Okay? So, yon. So, ang first point, Christ to arise, but his soul did truly return to his body, which was separated by death. So, ibig sabihin, tunay na nagsamang muli ang kaluluwa at ang katawan. Kaninong kaluluwa yung sumama doon sa katawan ni Kristo? Di yung kaluluwa ni Kristo. Si Kristo may kaluluwa. Meron po. Tunay po siyang tao eh. Huwag po nating i-deny yun. And since yung katawan at ang kaluluwa ay ang ating Panginoon sa Kristo, nung namatay, pero nung nagsama muli by resurrection, which is yung resurrection from the dead, supposed to be in the last days, it is the same person, the same Christ, the very God and the very man, but He died. So, in a sense, can we say that Christ died? Sagot is yes. But we must understand that none of His divinity dies. May lokohan po sa mga, hanggang ngayon, ewan ko kung joke pa din, bawal pong magkasugat pag Sabado de Gloria. Bakit po? Hindi kasi gumagaling. Nailipat ko na sa mga anak ko, sigurado ako pag tumanda sila, ililipat din nila sa mga anak nila yan eh. Bawal maglaro. Tama po? Kasi pag nagkasugat, di ba, hindi gagaling. Galing talaga ng nanay ko eh. Hindi nga talaga ako naglalaro pag Sabado de Gloria. So, hindi po totoo yun. Lalabas, yung pagka-Diyos ni Kristo ay hindi mamamatay. Pero yung kanyang pagkatao, tunay na namatay. Therefore, by communication of their properties, kung ano ang totoo sa nature, totoo sa person, therefore Christ truly died. Okay? So he rose, okay, so namatay siya. Pero one of the things that separates him from Lazarus and separates us from him from the rest of us, of the rest of the pack, is that when Christ has risen, he has risen by the power that is inherent in him. He himself rose from the dead. Okay? Ibig sabihin, kung siya'y tunay na mabubuhay, yung pagkabuhay na yon ay galing mismo sa Kanya. Sa Kanya, siya mismo. In short, siya ang tumalo sa kamatayan. Kung maalala niyo po, the final enemy, sabi ni Paul, is death. Okay? But it's not just speaking about physical death, not speaking about spiritual death, but also eternal death. So all in all deaths has been conquered by Christ. Why? Though He physically died, He resurrected. Tama? He has spiritually has risen, because it is by His Spirit that He has done it. But at the same time, He will now be first of all harvest, the first man to live in the new heavens and in the new earth. Siya ang unang-unang tao na miyembro ng bagong langit at ang bagong lupa. So pag tinanong, so nasa na bagong langit at bagong lupa? Nasa future, pero sure ako na si Kristo ang unang bagong langit at ang bagong lupa. Sapagkat siya ang new creation. Sa Korinto po nakasulat yon. And then He rose again in the manner that He has just described. Now, marami po nagsasabi that the historical significance of the event has always been considered irrelevant by modern context. Actually, tanggalin na natin yung mga issues na kung tunay bang nabuhay si Kristo at siya ba talaga ay tunay na Messiah. Historically speaking, sa lahat ng mga eskwelahan, sa lahat ng mga scholar, liberal man o conservative, ang hindi matatawarang historical fact is na buhay talaga siya. Yung death kasi, yes, it has been lalabas merong historical record sa Josephus na siya ay pinako sa krus. Pero yung resurrection from the dead, okay? Resurrection from the dead, everyone, even until now,
all scholars with good repute, kasi may mga weird na scholar, tama ba? Pero if you're going to be good with your profession as a scholar, no one can deny that really Christ has been resurrected. And that is a fact. However, some would say, hindi, to see is to believe. Ngayon, tatanungin ko po kayo, nakita niyo po bang na-resurrect si Christ? Nakita niyo po ba? Okay. Ang sasabihin sa akin, hindi, Pastor, kailangan nakita ko. Okay. Pero alam niyo po ba na hindi lahat na nakikita mo, pinaniniwalaan mo eh. Tama po ba? Case in point po yung mga tao po ng mga sundalo doon po mismo sa tomb. Nakita ba nila at nalaman ba nila na empty yung tomb? Nalaman nila. Kasi nung nandoon sila ang una nakaalam. Kaya nga po sila nagpuglasan. Kasi alam nila na the moment na nalaman ng mga opisyalis, Roman officials, na wala doon ang katawan ni Christ, sila ang unang papatayin. Because they're accountable for that. They know for a fact that Christ has risen from the dead. However, did they become or naging mananampalataya ba sila? Ang sagot ay, hindi po. May mga senturyon na naging mananampalataya, pero hindi lahat. So, hindi lahat, okay, nang nakakakita, nananampalataya. Kaya nga, sabi dito ni Peter, actually, ang hindi nakakita, ang mas pinagpala. Ulitin ko po, ang mga hindi nakakita, ang mas pinagpala. Minsan iniisip mo, bakit kaya Bakit mas pinagpala sila kumpara doon sa mga taong nakakita? Bakit ako, kasi kasama ka pa sa hindi nakakita, tama po ba? Bakit ako ay mas pinagpala? Mamaya po, sasagutin natin yan, sapagkat pinagpala ka dahil ang tanging paraan lang para manampalataya na siya ay tunay na buhay na muli ay ang Espiritu Santo, na ibinigay pagkatapos na siya ay mabuhay na muli. Kaya nga, to understand, okay, that Jesus has resurrected from the dead is not to see is to believe scenario. Okay? No, hindi po. It is a regenerating scenario. Ang tunay lang na mananampalataya ang maniniwala sa lahat ng sinabi ng salita ng Diyos na siya ay nabuhay ngang talaga muli. Now, it raises a question for all of us. Okay? A question of belief. Hindi pa to question of whether or not you live by it eh. Ang lalabas lang po na basic question sa resurrection is, naniniwala ka ba sa sinulat ng salita ng Diyos na siya'y nabuhay na muli? O nandito lang po tayo dahil sinabihan po tayo ng ating mga magulang? O nandito lang tayo dahil ating nakaugalian? Nandito lang tayo sapagkat, katulad ng mga anak ko, nandito, wala pong choice yung mga yan, syempre, no? Kung nasaan ako, nandoon sila. Or else, saan sila magla-lunch? Tama? Saan sila kakain ng lunch? Sa bahay. Hindi pwede. Kasama nila ako eh. So, hindi ibig sabihin na nasa church, lahat nananampalataya. Hindi po. Lahat tayo taga-church. Okay? Lahat tayo pwedeng membro ng church. Ang sabi nga ni R.C. Sproul, not all who has possessed faith, not all those who profess faith, lahat na nagsasabi sa kanilang mga labi na sila'y mananampalataya, ay tunay na mananampalataya. Because the difference is regeneration and election. Not all of us are elect. Not all of us are regenerated, while not all of us are yet to be converted. But one thing is for sure, all those who elect, has been regenerate, will always be converted. Kaya nga, ang tanong po, nananampalataya po ba tayo? It's a good point po of check if I truly believe or not. Naniniwala ba ako dahil lang sinabi sa akin na aking mga magulang? Naniniwala ba ako dahil ako yung membro ng church? Or talagang naniniwala ako dahil sinabi ng salita ng Diyos? And sabi ni Martha, I truly believe that you will raise us up from the dead. And ang tanong po, sa atin din, do we believe? Okay, so that's a good question. Because those who only believe will be tied to Christ in faith. Yung mga mananampalataya, ang siya lamang magiging kasama ni Kristo sa lahat ng benepisyo ng kanyang pagkabuhay ng mga muli. Okay? So, bago po tayo pumunta sa second point, that's a good reflection. Okay? Ako po personally, lumaki po ako sa church.
hindi ko po makount yung sarili kong mananampalataya while I was there. So, ako po personally, bali ang nangyari po, nilapitan nga po ako ni Pastor, sabi niya, pilyo ka ba? Pilyo ka? Opo, pilyo po ako. Ano po yun? Kaano-ano mo si Eugenio? Sinong Eugenio po yun? Kasi may senior po doon at may junior. Yung junior, tiyuhin ko po yun. Kasi yung isa po, senior, ang lolo ko po. So, ang tatay ko din po ay filyo. So, laki po akong church. Laki po akong unida, actually. I can count myself as a baptized Christian. Pero, if you ask me now, I would always confess that I've never really truly understood my conversion, my faith, not until the time that I question it. Malaki po kasi ang impluwensya ng mga magulang eh. And lumaki po ako sa tahanan na kapag walang magandang sasabihin, huwag ka nalang magsalita. Tama ba? Lumaki rin ako na kapag may question ka sa faith, just accept it by faith. Kaya lang sabi ko, redundant po yun. Kasi nga faith nga po yung tinatanong ko and sinasabi mo sa akin, just accept it by faith. And I was already old enough. Actually, mag-boyfriend-girlfriend na po kami ni Nikki. I think it's on its way na ng time na ipapanganak na po si Eli that I truly got to understand my faith. And apparently, lalabas, kung hindi po ako naging pastor, baka hindi po ako mananampalataya. Honestly speaking. Baka po ngayon ay mayaman na po ako at marami na po ako narating. Ay, okay, no? Hindi po totoo yun. Ang ibig lang po sabihin ay na baka nagtatrabaho na po ako doon at baka wala na po ako dito sa Pilipinas at nag-abroad na po ako. Pero lalabas po, I know that I was converted when I was already old. Even though I grew up in the church. Because I did not really truly believe unless it was asked from me personally if I do believe or not. Because it has always been assumed that I believe. Si Lance? Ay, oo. Si Nino? Masipag yan. Nagpa-praise and worship yan. Nagtuturo yan sa Sunday school. But never, no one even bothered to ask me, do you really believe that Christ has resurrected from the dead? Touché. Sayang, ano? Pero anyway, that's why I'm asking you now. Do you believe? Do you truly believe that you are in Christ, whom He has acquired for all of us, new life, in the new heavens and the new earth. Because on the next point is, only those who have been united to Christ by faith shares with Him the fruits of His resurrection. Then we talk about, okay, what then is it for me? Ano bang meron sa akin ngayon na ako ay tunay na nananampalataya na si Kristo ay nabuhay nga sa mga patay? Okay, our resurrection in Christ. So, what are the benefits and the fruits of His resurrection? Number 2. Well, Christ's resurrection gave us two main benefits. Okay? Two main benefits. The first one is spiritual resurrection. Okay? And the second one is the promise of a bodily resurrection. Ulitin ko po. The first benefit of understanding that Christ has resurrected from the dead, that I believe that I have been converted, is that it has always been by the Holy Spirit's work. And since it is a spiritual resurrection, it is a resurrection that I did not deserve, and yet I received by grace, that I have trusted Christ only because He has done all of it for me on my behalf, which is why I stand on grace, and which I am hopeful that I believe in the future will be able to receive a bodily resurrection that I will receive in the end. Okay? So the first is the gift of the Holy Spirit. The second, so what then benefit that we receive from the gift of the Holy Spirit? Well, the gift of the Holy Spirit is once it's been given, regeneration, it will end with your glorification. So, Pastor, ano bang ordo salutis natin? Those who've been regenerated, okay, will be called. Those who've been called will be called to faith and repentance since there will be conversion. Then upon their conversion, they will be justified through faith and adopted in the family of God. But then afterwards, which is tied with regeneration, regeneration is the root, but sanctification is the fruit. Magiging banal, o yung pagiging banal.
hindi po dami ng disipulo po ang pinag-uusapan eh. Hindi po yung laki ng iglesia eh. Kasi kung yun lang po, edi mas marami pong points ang iglesia ni Kristo. Tapos na po ang boxing, huwag na po tayong lumaban. Kung paramihan lang po kung paramihan lang, well, si Kubuloy, sayang, no? Sadly, wala na siya. Pero, or yung church niya. Pero iglesia ni Kristo still stands, di ba? So kung yun lang po ang point, di sana, di ba? Kulto na lang. Kulto-kulto na lang. Pero hindi eh. So what matters is yung kabanalan. Hindi po yung ministerial giftedness, but the fruit of holiness brought about by regeneration. And lastly po, yung resurrection, yung then we will persevere and then glorify, or meaning be receiving a full body upon the resurrection from the dead. So, the first benefit po, yung tinatawag natin, the edifying and sanctifying work of the Holy Spirit. For us, this is the most important part. Now that I've been a believer, pabalik po ang understanding. Ngayon na nananampalataya na po ako at alam ko na hindi po to dahil sa kahit sino, kundi dahil ito'y sinabi ng salita ng Diyos sa akin, sa kanyang mga salita. Hindi po dahil binulong po yun sa akin So dahil sa kanyang salita, saka ko lang po maiintindihan na hindi po ito aking gawa. Kasi kung ako lang po yun, hindi ko po gagawin. Okay? So it must be from a divine source. Iba. So alam ko na yung regeneration ko was a prior work. So yun po yung tinatawag natin na regeneration precedes faith. Meron po kasing naniniwala that faith comes first. Nanampalataya ako, kaya ako regenerated. Well, it's a misunderstanding of faith eh. Yes, upon your conscious understanding is faith. Diba? Kaya ka nga nanampalataya, alam nga naman nanampalataya ka na hindi mo alam. Walang nananampalataya na hindi nila alam. Okay? Kaya ka nga nanampalataya. Pero kapag nag-aral ka ng salita ng Diyos, malalaman mo na yung pananampalatayang yon is a gift of God. Ephesians 2, 8, 9, 10. So ito'y biyaya sa iyo. Bigay lamang. So alam ko na hindi galing sa akin. So kanino galing? Sa Espiritu Santo. Sino nagbigay sa akin? Ang Diyos. At dahil siya'y bigay lamang, nauna ito. Nauna ito. Kasi hindi ka mananampalataya malibang kumilos ang Espiritu Santo sa iyo. So regeneration is one of those benefits that actually allows us to even further, okay, see ourselves na, okay, so kung tunay nga ako mananampalataya at ako ay regenerate, okay, and pabalik nun is further pa, then I am elect as a consequence. So hindi mo malalaman na elect ka, regenerate, and converted. Hindi po, converted, then regenerated pabalik, then pabalik elect. Pero pa-move forward, ibig sabihin ba pwede ako mawala sa pananampalataya? Perseverance of the saints. Ang sagot po is, pwede kang ma-temporarily apostatize, pero will never be finally apostatize. Ano ibig sabihin? Kaya nga may discipline of the church. Kaya merong mga mananampalataya na kailangan natin dalawin, puntahan, kausapin, i-encourage. Kasi nga, while we are here on earth, we'll remain weak, and that the strongest ties of all is Christ. But the faith will always be, pwedeng papalabo-labo, pero andoon. Pero pwede kang ma-temporarily apostatize, pero since you are already converted, He who began a good work in you will be faithful to complete it in you. Meaning, kung ako'y tunay na converted, imposibleng hindi ako mag-glorify. But it doesn't guarantee it would be a very smooth sailing journey. Hindi po. Okay? There will be afflictions, tribulations, problems, and even temporary apostasy. But at the end of the day, I know for sure that you'll persevere in the end. And those are one of the key benefits of knowing that we have been resurrected in Christ. That resurrection means that spiritually, the Spirit's at work, then we receive all those things that I have spoken of. Okay? Election, regeneration, conversion, lalabas, justification, adoption, then sanctification, and then perseverance of the saints. Or perseverance, then finally glorification. Malinaw po ba? Okay. But then, I always encounter this question, how is it that I am already a believer, okay? I am already a believer, pero bakit kailangan pa rin ako mamatay?
Di ba nasagi sa isip niyo yun? If I'm truly spiritually regenerate, if I have converted to faith and repentance, if resurrection really truly happens spiritually to me, bakit kailangan ko pa rin mamatay? Physically. Hindi nyo ba naitanong? O wala po kayong death and wish dito, no? O masyado lang po ako morbid. Actually ako, tinatanong ko po yun. Kasi it doesn't make sense nung inaaral ko yun. Kasi ang iniisip ko, bakit di ba dapat ang nangyari na lang, since I'm already spiritually resurrected, di tuloy-tuloy na. Tama po ba? Actually, yun ang pagkakamali ng mga Corinto, Thessalonica, na in-address ni Paul. Kasi some people are saying, the resurrection has happened na. Di nagkagulo ang church, tama? Sabi niya, hindi pa ako resurrected. So ano nangyari? Lalabas po, there's some confusion that Paul had to make sure that everyone understand, no, wait. Yes, we have been spiritually resurrected, but all of us will still have to go through the passageway of death. So ano ibig sabihin ng pastor? Dalawa po. Ang kamatayan ay mararanasan na magkaiba. Okay? Magkaibang dulo sa mananampalataya at di mananampalataya. Para sa mananampalataya, ang kamatayan para sa kanila ay passageway lang. Actually, what makes us fear death is not death itself. What makes us fear death is dying. Actually, ayoko po magkasakit. Actually, pag nagkasakit po ako, sigurado po baka hindi po ako makasurvive. Kasi maarte po ako Madali po. Maarte ako, baka mareklamo rin po ako. So, halimbawa po, yung may sinasabi sila ngayon na nababalitaan ko, kasi matanda na ako, nagka-prostate cancer, di ma-hospital, di syempre, ooperahan. Alam niyo po ba, pag inoperahan po kayo, tuturukan po kayo ng dextrose, ikakateter po kayo, at saka po kayo bubuksan. Tama po ba? Hindi po madali yun. Mangangayayat ka doon. Tama po ba? So it's actually the pain of dying, or the pangs of death, or dying itself is what makes us think na ayaw natin mamatay, not death itself. That is why we're not exempted to the pain of death. It's part and parcel of us suffering in Christ. Kasi logic po is simple. Si Christ ba? Si Christ ba nung namatay? Natulog lang ba siya? Pagising niya, di ba, langit na? Hindi po. He has to go through the same way that we all go through. We will all have to be in the process of dying. And since we all die, sabi, pastor, lahat din naman ng mga hindi mananampalataya mamamatay. Oo nga, relax lang, relax. Same yung process, but the end will be different. Because when you die, you go to heaven. When they die, they will suffer eternal death. When you die, you will, as a believer, when a believer dies, then they will actually enter heaven in the bosom of Abraham, in Christ. Tama? In peace and in rest. The soul will rest in Him. To live is Christ and to die is gain. So kapag namatay ang isang mananampalataya, diretsyong langit ang kaluluwa. Yes, yung katawan mananatili, but it doesn't really matter anymore. It's just a passage of death. Pero kapag po ang di mananampalataya ay namatay, ay sigurado diretso pong impyerno. So pastor, may impyerno? Ay meron po. Sino po ba ang nag-preach na impyerno? Hindi naman po ang mga apostol. The very first and the only one who preached hell is Christ Himself. Kaya po those who are saying that Christ is all love and He did not preach hell, hindi siguro nagbasa ng Gospels. Kasi nandun andun lahat. Si Christ po, sabi ni Christ, huwag kang matakot doon sa papatay sa katawan mo. Kasi katawan mo lang yan. Matakot ka doon sa may kakayanang pumatay sa kaluluwa at sa katawan. Kaluluwa at katawan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng matakot lang doon sa kayang pumatay sa katawan mo. Okay? Matakot ka doon sa namatay na nga yung katawan mo, papatayin pa yung kaluluwa mo sa impyerno. At sino lang ang may kakayanang gawin yon? Hindi si Satanas. Bakit? Taga-ron din siya. Doon din siya pupunta. Hindi ang mga demonyo. Kasama siya doon sa paparusahan. So sino na magpaparusa sa kanila? Ang Diyos. So matakot ka sa Diyos sapagkat siya magdadala sa iyo sa impyerno kung hindi ka tunay na mananampalataya. Tama? So death for us regenerate is simply a passageway to heaven. Physical death is only ministerial to believers. It only serves as a bridge to cross between spiritual life and our eternal destiny. It doesn't matter when it happens as long as it serves its purpose. Minsan iniisip ko po,
saya sana mamatay na no? Pag mananampalataya. Inisip ko, Lord, kailan ba tayo mamamatay dyan? Iniisip mo nga lang, paano yung mga anak ko? Paano yung mga asawa ko? Paano yung asawa? Bakit nga ba mga asawa? Hindi pala, mali. Nadulas. Mga asawa pala. Hindi, paano yung asawa ko? Mali. Oo nga, mali. Paano yung asawa ko? Oo nga sorry. So mga anak ko, asawa ko, paano sila? Kaya lang at the end of the day, alam mo na you have to serve that purpose in life. You don't know when you're going to die, but God knows alone. So you humbly wait. That is why one of the second benefit is that we anticipate. Okay? So the benefit is, since we have been spiritually resurrected, physical, bodily resurrection will happen in the future, so we wait in hope. Alam niyo po, wala po akong magandang balita na nabalitaan sa Pilipinas. Actually po, kung ako po ang tatanungin niyo, feeling ko po lulubog na po tayong lahat dito at baka po mangyari World War III na pagdating sa Taiwan at inatake ng China. Ganun po ako ka-pessimistic So, kung ako po ang tatanungin at kung wala po akong alam sa Biblia at di ko po alam ang buhay Kristyano, baka nalugmok na po ako sa sarili kong anxiety, yung aking mga pag-aalala sa buhay, worry. Pero one of the things that surprised me with the message of hope is that when Paul was describing hope to persecuted Christians, they placed their hope not in what's happening in this world, but they placed their hope knowing that Christ resurrected from the dead. Hindi ko na-gets yun nung una Ha? Why would you look forward in life knowing that Christ has resurrected from the dead? Hindi ba napaka-theological nun? Ang tagal nga natin diniscuss yung resurrection Hindi lahat nakakaintindi niyan. But why? Why did Paul placed their hope, in this event that Christ has resurrected from the dead? Because one of the things that is sure in life is that if really truly Christ resurrected from the dead, He will resurrect you from the dead in the last days. Why? Because He promised to do so. Why? Because He is a man of His word. Why? Because He Himself resurrected. And if He did so, then no one else can do so. One of the unique character of Christianity is that when all of the teachers of all religion had died, none of them resurrected from the dead. It is the final approval stamp from God Himself that this man who died at the cross, who actually was buried in the dead, finally got his approval from God. Yes to this man, our Lord Jesus Christ. He is the only true God. And if He resurrected from the dead, then our hope is built on nothing less. Alam niyo po yung kantang yon? Our hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Sa Tagalog, meron sa Unida yun Anyway, meron Tagalog nun. Pero, and I think nasa Psalter, kung hindi ako nagkakamali. Our hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. At ito po yung mga bagay na pinangahawakan natin sa buhay. Ang kapanatagang maligaya ng ating mga puso. Knowing that Christ resurrected from the dead, therefore, regardless of what happens in the world, Christians will always be full of hope. So, are you encountering any problems of anxiety with your work? May pasok na po bukas po. Wewets naman po kayo. Pag di kayo papasok, trabaho ulit. Okay? So, marami na naman po tayong mga bardagulan at mga kailangan pong patay na sunog po sa trabaho. At iniisip natin, finally, ang mga bata, ano na po ba? Wala na kayong pasok? Tama? Summer na. Ang saya naman. Gastos naman pagka summer. Pambihira. Lahat na lang yata na pwedeng gawin sa summer, gagawin ng mga bata So, ibig sabihin, puro problema na naman sa pera. And, minsan iisip mo, Lord, bakit nga ba hindi kami naging accepted sa lahat ng alalahanin ito? Because God knows and He already established for you that if you're spiritually resurrected, all these things are not built to give you hope. You look to Christ for hope. You look knowing that you've been converted
and you know that you will be glorified in the end. So are you looking for the great benefits of our resurrection in Christ? Are we living our lives according to the reality that was accomplished already by our head, our mediator in Christ? So, Cavite Community Reform, tama po ba? Cavite Reformed Community Church. Christ died, yes, but He resurrected and now sits in glory in heaven, ruling over us in His word and spirit. So let us be encouraged by the witness of Scripture that we have heard, and live according to these doctrines. And may the Lord continue to bless His people with His hope. Amen.